Paano mo nasabing ako ang ama ng ipinagbubuntis mo? Umalingaw sa buong sala ang sigaw ni Ryle. Bumagsak ang kamay ni April sa gilid niya. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali habang hinihimas ang kanyang 6 na buwan na tiyan. Maliit lang ito na halos hindi halata na buntis siya. Nanginig siya habang tinitingnan ang amo na puno ng galit ang gwapong mukha. Nakaupo si Ryle sa gray na sofa. Ang mga braso ay nakapatong sa dibdib niya. Naka-naval uniform pa rin siya. Kakauwi niya lang galing sa naval base sa Cavite at ang plano niya ay magpahinga muna tapos sunduin niya si Trixie para makapag-date sila. Matagal kasi siya bago nakakauwi. Hindi niya akalain na ganito ang salubong sa kanya ng kanyang kasambahay. Aminado siya na minsan may nangyari sa kanila ni April. Pero isang bisis lang iyon at sa pagkakatanda niya, hindi na rin virgin ang babae. Kaya nang binagsakan siya nito ng balita, ay parang bumuho ang mundo niya. Sir Ryle, totoo po. Ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Pilit na sabi ni April. Bahagyang nanginig ang boses niya habang pilit na pinipigilan na tumulo ang mga luha. Hindi naman ito mabubuo kung ako lang mag-isa. Nakapagpa-check up na rin ako sa doktor at sinabi niya na 6 na buwan na ang tiyan ko. Sakto sa araw kung kailan may nangyari sa atin. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang tumayo si Ryle mula sa sofa. Umugong ang upuan sa lakas ng pagkakatayo nito. Hindi pwede, April. Isang beses lang may nangyari sa atin at lasing pa ako noon. Baka planado mo talaga ito para maagaw mo ako sa girlfriend ko. Gayong noon pa, ay madilim ng tingin mo sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni April. Dumilim ang kanyang paningin sandali. At kung hindi siya nakahawak agad sa dulo ng sofa, ay baka nahimatay na siya. Hindi ko po yun magagawa si Ryle. Ikaw mismo ang unang humalik sa akin. Sabi mo noon ay malungkot ka dahil sa pagkawala ng mama mo. Pero parang hindi narinig ni Ryle ang depensa ni April. Lumakad ito papunta sa sliding window. Tinanggal nito ang pantaas na bahagi ng uniform at ipinatong sa likod ng sofa. Ang kanyang mga balikat ay naninigas rin sa galit. Kung ganun, bakit ngayon mo lang sinabi? 6 na buwan ka na palang buntis? Bakit hindi mo sinabi agad nung 1 buwan pa lang? Baka talaga hindi akong ama at naghahanap pa lang ng taong managot. Sigaw pa ni Ryle na hindi man lang siya nililingon nito. Napahikbi sa April. Kasi po, natatakot po ako si Ryle. Alam ko naman po na may nobya ka. Alam ko rin pong hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Gusto ko na lang pong itago at mag-isa na lang pong palakihin ang bata. Pero hindi ko pa kayang itago pa. Nahihilo na po ako minsan. At baka mapansin na ng ibang tao sa subdivision to. Ngayon pa lamang napalingon si Ryle sa kanya. At sa mga mata nito, ay makikita hindi lang ang galit, kundi pati na rin ang pagkalito. 8 buwan pa lang si April sa bahay niya bilang kasambahay. Ipinakilala ito sa kanya ng pinsan niyang si Mitch. Sinabi pa nito sa kanya na mabait at responsable ang dalaga. Mula noong dumating si April, ay naging magaan ang lahat sa loob ng bahay niya. Magaling ito maglinis at magluto kahit minsan ay clumsy. Ni minsan ay hindi niya nakitang may kasamang lalaki ito o kahit mag-day off ay hindi nito ginagawa. Pero paanong masasabing mahal siya ng dalaga? At paanong nabuntis gayong expert siya sa withdrawal method? Biglang bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Trixie, ang nobya ni Ryle sa loob ng 3 taon. May dala itong malaking paper bag na mukhang puno ng pagkain mula sa paboritong restaurant nila na matatagpuan sa Malate. Ang buhok nito ay maayos na naka-ponytail. Suot nito ang pink na dress na regalo ni Ryle sa kanya noong anniversary nila. Babe, dinalhan na kita ng ulam. Sinabi mo na magpapahinga ka muna bago ako sunduin sa bahay. So, I decided that you can rest with me. Naging tahimik ang paligid at napansin iyon ni Trixie. Tiningnan niya si Ryle na nakahilig sa bintana at nakatingin sa labas. Pagkatapos, ay tumingin kay April na nakayuko at tahimik na humihikbi. Anong nangyayari dito? Bakit umiyak ang kasambahay mo, babe? Pinagalitan mo ba siya? Lumingon si Ryle sa nobya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Trixie ang kalungkutan sa mga mata ng lalaking mahal na mahal niya. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Mahinang sabi ni Ryle. Umayo si Trixie at umupo sa sofa, paharap sa dalawa. Makikinig ako. Mahinahon niyang sabi kahit may babalang pagkalabog sa dibdib niya. Buntis si April. Walang paligoy-ligoy na deklara ni Ryle. At ako ang ama Trixie. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa Trixie. Tumayo siya at nilapitan ang nobyo. Hinawakan niya ito sa braso ngunit tinabig ng mahinahon ni Ryle ang kamay niya. Paano nangyari, Ryle?
Nanginginig ang labi na tanong ni Trixie. Hindi ko rin alam. Hindi natapos ni Ray ang sasabihin nang dumapo ang mabigat na palad ni Trixie sa pisngi niya. Nanlalaki rin ang mga mata ni April sa gulat. Hindi mo alam? Hindi mo alam na kinama mong katulong mo? Hindi ako tinaik si Ryle. Magkaedad lang tayo para paikutin mo. Umigting ang panga ni Ryle sa konsensya. Hindi niya kayang makita na nasasaktan ng kanyang girlfriend. Hinarap ni Trixie sa April. Paano mo nagawa ito, April? Sa tuwing pupunta ko rito, todo asikaso ka sa akin. Bahagi ba yun ng konsensya mo? Lumuhod sa April sa sahig. Hindi ko po sinasadya, Ma'am Trixie. Paano kung ibang lalaking nakabuntis sa'yo at hindi naman talagang boyfriend ko? Hindi po. Wala po akong ibang lalaki. Sigaw na rin ni April. Mabilis siyang tumayo habang pinupunasan ng mga luha. Alam ko pa na hindi ako magugustuhan, sir. Kasi kasambahay lang ako. Napatingin si Ryle sa kanya ng mariin. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang emerald na kulay ng mata ng dalaga. Napansin niya rin na makinis ang balat nito. Namumula ang mga pisngi dahil siguro sa pag-iyak. Ang mga labi nito, namamaga sa pagpipigil ng emosyon pero andun ang lambot at natural na pamumula nito. Sa pinakailalim ng puso ni Ryle, may sumungaw na kakaiba. Maraming bagay na sa pagkakataong iyon, hindi niya maipaliwanag kung bakit. Paano ka nga pala napunta sa akin, April? Baka kasi kilala mo na ako, tapos ginamit mo ng pagkakataon para mapalapit sa akin. Tanong ni Ryle. This time, mas mahinahon ang boses niya kaysa kanina. Alam niyang masakit ang mga salatang ito para sa dalaga, pero karapatan niya na imbistagahan ang pagkatao nito. Umiling sa April. Alam niyang hindi pa oras para sabihin ang lahat. Baka mas lalo siyang hindi paniwalaan ni Ryle kung sasabihin niya ngayon na anak siya ng may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng construction sa bansa. At nag-aaral siya sa parehong high school na pinasukan ni Ryle noong mga taong iyon. Baka isipin pa nitong plano niya talagang lahat, mula sa pagpapanggap na kasambahay hanggang sa pagbubuntis. Sir, hindi po ako ganoong klaseng tao. Hindi ko po kayo kilala dati. At hindi ko po inakala na makikilala ko po kayo. Kung ayaw niyo pong panindigan ng bata, hindi ko po kayo pipilitin. Hindi ko rin po hihilingan na ibigay ninyo sa akin anumang bagay. Basta hihilingin ko lang po na huwag ninyong sabihing sinadya ko to at ginamit ko kayo para sa anumang bagay. Sambit niya ng mariin bago tumingin kay Trixie na ngayon ay nakatayo na rin at nakatingin sa kanya ng masama. Alam kong mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Hindi ko po gustong makasakit ng damdamin, lalo na kayo po, Ma'am Trixie. Pero hindi ko po mapigilan ang damdamin ko para kay Sir. Mahal ko na rin po siya. At hindi ko po ito mapipigilan kahit na alam kong walang pag-asa. Napapitlag sa Trixie sa sinabi nito. Mahal mo siya? Paano mo siya mahal? Kasambahay ka lang dito sa bahay niya. Wala kang alam tungkol sa kanya, sa mga pangarap niya, sa mga bagay na gusto niya at sa mga taong mahal niya. Alam ko po, sagot ni April ng mas malakas. Alam ko po na gusto niyang maging opisyal sa Navy para maipagpatuloy ang pangarap ng kanyang daddy na namatay noong bata pa lang siya. Alam ko po na mahal niya ang mami niya at lagi niyang dinadalang picture nito sa kanyang wallet. Alam ko po na ayaw niya ng maalat na pagkain, pero kumakain siya ng adobo dahil yun ang paborito ng mami niya. Alam ko rin po na tuwing umaga, kailangan niya ng kape na walang asukal para hindi siya madaling mapagod sa trabaho. Tahimik na tumingin si Ryle kay April. Lahat ng sinabi nito ay totoo. Mga bagay na hindi alam ng kahit sinong kaibigan niya, maliban na lang sa kanyang yumaong ina. Paano mo nalaman ang mga bagay na yon? Tanong ni Ryle. Ang boses ngayon ay puno ng pagtataka kaysa sa galit. Ngumiti ng mapait sa April. Dahil po sinubukan kong intindihin ka, sir. Dahil po tuwing uuwi ka galing sa trabaho, napapansin ko ang pagod niyo, kung gaano kayo kasaya kapag may magandang balita. Dahil po mahal kita at gusto kong malaman lahat tungkol sa'yo, kahit na alam kong hindi mo ako mamahalin pabalik. Iyon lang, at tumalikod na sa April. Naiwan silang dalawa ni Trixie sa sala na awang ang mga labi, habang tumalikod sa April at tumungo sa pintuan ng kusina kung saan karaniwang natutulog siya tuwing gabi. Narinig nilang tunog ng pintuan na nakasara ng mahinahon, pero para bang ang bigat nito ay tumama sa puso ni Ryle. Lumapit si Trixie kay Ryle. Hinawakan nito ang kamay niya at sa pagkakataong ito, hindi na nagpumigla si Ryle. Babe, mahal mo ako, diba? Isang pagkakamali lang yun. Kaya kong magpatawad. Lilipas ang lahat ng ito, babe. Hindi ako makakapayag na maagaw ka ng isang katulong lang. Insulto sa akin yun, Ryle. Nag-downgrade ka.
Hinawakan ni Ryle ang pisngi ni Trixie, pero ang puso niya ay nasa babaeng nasa kusinang kwarto. Aminado siya na naging mahina siya pagdating kay April nung mga sandaling hinang-hina rin siya. At ngayon, buntis na ito. At sinabi pa nito sa harap nila na mahal siya nito. At isa pa, alam niyang lahat ng bagay na hindi alam ni Trixie sa kanya. Sa Trixie ang babaeng hindi mapagmasid. Wala itong pakialam sa maliliit na detalye ng buhay niya. Ganon pa man, hindi hadlang ang mga yon para hindi niya magustuhan ang nobya. Sir, nakahanda na po ang almusal niyo. Ani April kay Ryle na kasalukuyang nakadapa sa kama nito. Hindi na hinintay ni April ang sagot ng amo. Pusa na siyang bumaba papunta sa kusina habang hawak-hawak ang kanyang namimilog na tiyan. Laking pasasalamat ni April sa anak dahil hindi ito masilan sa mga naaamoy niya at nakakain. Para bang alam nito na walang kasama ang mami niya kundi silang dalawa lang sa bahay ng daddy niya. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok si Ryle sa kusina. Naka-boxer shorts ito at naka-topless. Agad namang umiwas ng tingin sa April sa katawan ng amo. Mukhang mas masarap ito kaysa sa breakfast na niluto niya kahit magulo ang buhok. 3 linggo nang nakalipas mula nang umamin sa April na buntis siya. At mula rin noon, ay hindi na sila nag-uusap ng matagal. Pahapyaw lang at kung kinakailangan lang tungkol sa mga gawain sa bahay. Ngayong umaga naman, ay mas napaagang karaniwang gising ni Ryle. Utos niya nagisingin siya ng mas maaga. Umupo siya sa mesa, pero hindi naman ginagalaw ang pagkain. Bigyan mo ako ng kape, April. Hindi ako kakain. Hindi ako gutom. Itabi mo na lang ito baka mamaya magugutom ako. Tumango sa April habang nilalapag ang kakahain lang na itlog sa mesa. Ang mga nakahain ay sinangag at tuyo na paborito ni Ryle. Sige po sir, tatakpan ko na lang po para hindi malaglagan ng alikabok. Lalabas na sana ng kusina sa April para magdilig ng mga halaman nang magsalita si Ryle. April, pwede ba na makausap ka? Humarap ka agad sa April sa kanya. Hindi may tago ni April ang pagkanang sa tuwa ng kanyang mga mata. Ano pong sasabihin niyo sir? Umiling si Ryle sa kay binaba ang baso ng kape sa mesa. Hindi ako nakatulog nitong mga nakaraang gabi. Iniisip ko kung paano nangyari to. Kung paano mo nalaman ang lahat ng bagay tungkol sa akin. Napayuko sa April. Alam niyang hindi na niya maaring itago pang ilang bagay, kahit na hindi pa niya sasabihin ang buong katotohanan. Sir, nung una pong dumating ako dito bilang kasambahay, napansin ko po kung gaano kayo nahirapan. Dahil sa trabaho, gusto ko po na mapagaan ng lahat sa inyo. Kaya sinubukan ko po na alamin kung ano ang mga maliliit na bagay na makakatulong sa inyo. Pero, paano mo nalaman ang tungkol sa dad ko? At tungkol sa pangarap ko na maging Navy officer? Tanong ni Ryle na unti-unting lumilingon sa kanya. Hindi ko sinasabi yun kahit kanino, kahit kay Trixie. Huminga ng malalim sa April bago sumagot. Yumuko siya sa tiyan niya at hinimas-himas ito sa harap ng kanyang amo na ngayon ay titig na rin sa tiyan niya. Noong naghahanap ako ng trabaho bilang kasambahay, tinanong ko po muna si Ma'am Mitch, ang pinsan niyo, kung anong mga bagay na dapat kong malaman tungkol sa inyo para aware ako. Sinabi niya po sa akin ang tungkol sa family mo. Tumango si Ryle. Alam niyang mapagkakatiwalaan ng pinsan niyang si Mitch at hindi ito magsasabi ng mga bagay na hindi dapat malaman ng iba. Pero parang may kulang pa rin sa paliwanag ni April. Parang may ibang dahilan kung bakit alam ng dalaga ang lahat ng to. April, may ibang bagay ka bang hindi sinasabi sa akin? Tanong niya ng diretso ang tingin sa mga mata ng dalaga. Parang hindi lang dahil sa sinabi ni Mitch ang alam mo tungkol sa akin. Parang kilala mo na ako noon pa man. Napahinto sa April sa paghimas ng tiyan. Alam niyang hindi niya maaring itago pa ito. Pero natatakot pa rin siyang sabihin ng totoo. Baka mas lalo siyang hindi paniwalaan ni Ryle. O baka isipin pa nitong ginagamit niya lang ito para sa pera o sa iba pang bagay. Sir, magkaklase po tayo noong high school. Sambit niya ng mahina. Matalino ka po lalo na sa math. Ako ay nakaupo lang sa likod kaya hindi niyo ako napapansin. Nagulat si Ryle. Imposibleng hindi kita maalala kung classmates nga tayo. Hindi po kasi ako maganda nung high school tayo, sir. Sobrang payat ko pa noon at laging nakasuot ng salamin na makapal at malaki. Palagi rin po akong binubuli ng ibang kaklase natin dahil sa itsura ko. Tapos, sikat ka pa noon. Maraming nagkakagusto sa'yo kaya imposible talagang mapapansin mo ako. Paliwanag na April. Nakakagulat man na paniwalaan, pero palagi kitang sinusundan noon. One time nga pumunta kayo sa pinakalikod na bahagi ng school, kasama mong pinakamaganda sa school natin. Nakita ko kung anong ginawa niyong dalawa doon. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Ryle dahil ang huling sinabi ni April
Ay totoo, napatahimik siya. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman. Yun ang unang beses na nakatikim siya ng sex. At mula nun, palagi na may nangyayari sa kanila ng schoolmate niya sa parehong lugar. Bakit hindi mo sinabi agad nung una kang dumating dito? Tanong niya. Kasi po, alam ko pong hindi mo ako maalala, sir. At gusto ko naman po sanang makilala mo ako. Bilang sa April ngayon, hindi yung batang tahimik at payat na binubuli noon. Sagot ni April. At isa pa, mayaman po ang pamilya ko, sir. Hindi po ako talagang kasambahay. Muling nagulat si Ryle. Mayaman ka? Paano? Bakit ka nagpapanggap na kasambahay kung mayaman ka nga naman talaga? Huminga ng malalim sa April bago sabihin ang lahat. Ako pong anak ng may-ari ng Diaz Construction Corporation at isa sa pinakamalaking kumpanya ng construction sa bansa. Pagkatapos kong mag-graduate sa college, gusto kong magtayo ng sarili kong business o magtrabaho sa ibang kumpanya para may patunayan ako sa sarili ko na kaya kong maging successful na hindi umaasa sa pangalan ng magulang ko. Iyon nga lang, ayaw nila mommy at daddy. Gusto nila na magtrabaho ako sa kumpanya namin at arranged marriage na rin ako sa mayamang lalaki. Lahat ay para sa business namin. Kaya nagtakas ka? Tanong ni Ryle. Umiling si April. Hindi po ako tumakas. Nag-agree sa akin ang parents ko na bigyan nila ako ng 1 year para mamuhay ng normal na buhay at hindi tumatanggap ng pera mula sa kanila. At babalik ako after 1 year. Tumango si Ryle. Obvious naman kasi dito na lumaki ito sa marangyang pamilya kahit magaling ito sa gawaing bahay. Kaya walang dahilan na hindi niya ito paniniwalaan. At isa pa sir, mamahal na po kita nung high school pa lang tayo. Sambit ni April. Diretso ang tingin niya sa mga mata ng amo. Gusto ko pong makalapit sa'yo. Kaya nang maghanap si Ma'am Mitch ng kasambahay, hindi na ako nagdalawang isip na mag-apply. Walang masabi si Rel sa revelasyon ng kasambahay. Narinig na niya ang gusto niyang marinig at tama siya. Planado na April ang pagpasok sa bahay niya. Hindi niya sigurado at nalilito pa rin siya kung pati ba ang pagpasok nito sa buhay niya ay kung planado rin. Biglang tumunog ang phone ni Ryle na nasa gilid lang niya. Nakita niya na si Trexing tumatawag. Hello? Babe, nasaan ka? Sabi mo pupunta ka ngayong umaga sa bahay namin para makausap ng parents ko tungkol sa kasal natin. Boses ni Trexie sa kabilang linya. Hinihintay ka na nila dito at naghanda ng maraming pagkain si Mommy for you. Pasimpleng tumingin si Rel kay April na ngayon ay nakayuko at hinahaplos ang umbok ng tiyan nito. Medyo lumaki ng anak nila mula nang dumating siya. Trixie, sandali lang. May kailangan pa akong gawin. Baka hindi ako makapunta sa ngayon. Anong ibig mong sabihin na hindi ka makakapunta? Ito na ikatlong beses na hindi ka pumupunta. Nag-promise ka nung nakaraang linggo na pupunta ka, tapos hindi na naman. Ryan, gusto kong ikasal tayo at bumuo ng sariling pamilya kasama ka. Pero bakit? Nawalan ka na ba ng amor sa akin? Trixie, hindi sa ganun. May problema lang ako dito sa bahay na kailangan kong ayusin. Sagot ni Rahel. Problema? Anong problema? Baka naman tungkol pa rin sa kasambahay mong buntis. Sigaw ni Trixie sa telepono, kaya narinig pa ito ni April. Babe, hindi ka naman talaga naniniwala sa kanya na ikaw ang ama ng anak niya, di ba? Alam mo namang mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Huwag mong hayaan na makuha ka ng babaeng iyon. Pinatay ni Ryle ang tawag bago pa man makapagsalita si Trixie nung masasakit. Hinilot niya ang sentido dahil sa sakit ng ulo. Mukhang mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Tumingin siya kay April na ngayon ay tahimik na naglandas ang luha sa maamong pisngi nito. April, hindi ko alam ang gagawin. Sambit niya ng mahina. Mahal ko si Trixie, pero hindi ko alam kung paano maging patas ang lahat sa atin. Paano kung totoo nga na ako ang ama ng anak mo? Sir, hindi ko po kayo pipilitin na mamili. Sagot ni April habang pinupunasan ng mga luha. Basta alam ko pong totoo ang sinasabi ko. At gagawin ko pong lahat para palakihin ang bata ng maayos, kahit na mag-isa na lang po ako. Biglang tumayo si Ryle at lumapit kay April. Hinawakan niyang mga balikat ng dalaga at tiningnan ito ng diretsyo sa mga mata. Hindi ka nag-iisa, April. Kahit hindi na tayo magkasama, gagawin ko ang lahat para suportahan ka at ang bata. Pangako ko yun sa'yo. Ngumiti ng mapait sa April. Salamat po, sir. Pero baka mas mabuting hindi na lang po kayo makialam. Baka masaktan lang po kayo si Ma'am Trixie. Pating anak ko, madamay pa. Hindi sumagot si Ryle. Sa totoo lang, hindi na niya alam kung ano ang tama o mali sa sitwasyong ito. May bahagi sa puso niya na gustong tumulong kay April at sa bata. Pero may bahagi rin na ayaw niyang masaktan si Trixie.
Pero habang nakatingin siya sa mga mata ni April, naramdaman niyang isang bagay na hindi niya naramdaman noon, isang kakaibang pakiramdam na parang bigla na lang lumitaw mula sa kung saan. April, sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Kung kailangan mo ng pera para sa check-up mo o para sa mga pangangailangan ng bata. Sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para ibigay ito sa'yo. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Sagot ni April. Kailangan ko lang po ng tiwala at pangunawa. Kailangan ko lang po ng taong maniwala sa akin na hindi ko sinadyang mangyari ito. Tumango si Ryle. Naniniwala ako sa iyo at gagawin ko ang lahat. Pupunta tayo sa doktor para malaman natin ang gender ng bata. Napangiti sa April. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Ryle, naramdaman niya na kahit paano ay concerned ito sa anak nila. Hindi tuloy maiwasan ni April na umasa na baka nga silang dalawa ng amo niya ang nakatadhana sa isa't isa. Pero alam niya na hindi rin ito mangyayari. Maraming bagay kasing dapat ayusin. Maraming bagay ang kailangang intindihin at hindi lang iikot sa kanya dahil lang nabuntis siya nito. Naging maayos naman ang araw-araw ni April sa bahay ni Ryle. Hanggang sa bumalik si Ryle sa trabaho nito at naiwan naman na mag-isa kahit malaki na ang tiyan. Siguro, si April na naman ang dahilan kung bakit hindi na natin nagagawang dati, hindi ba? Nanggagalaiti ang boses na Trixie sa kabilang linya. Walang araw na hindi sila nag-aaway, mapapersonal man o sa cellphone. Nitong mga nakaraang linggo, ay sinabi ni Ryle kay Trixie na plano niyang isama si April sa doktor para sa DNA test. At mula noon, hindi na sila natahimik. Tuwing tawagan siya ni Trixie, palagi silang nag-aaway tungkol sa pagbubuntis ni April. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Insign, ang kasama niya sa trabaho. Pumasok ito sa opisina niya. Sa labas pa lang ay rinig ko ng boses mo na parang may kaaway. Nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Napahilot si Ryle sa sentido niya sa kamarahang napatango. Sir, kung okay lang po sa inyo, pwede po akong magbigay ng payo. Tanong ni N ng maingat. Minsan po kasi, kapag may problema tayo sa puso, hindi natin maayos ang trabaho, baka po maapektuhan ang operasyon natin. Tumayo si Ryle at lumapit sa bintana ng opisina. Tumingin siya sa labas, kung saan ang mga sundalo ay nagpa-practice para sa darating na naval exercise. Tama naman ang sinabi ng katrabaho niya. Mula nang nangyari ang lahat, hindi na siya makapag-concentrate ng maayos sa trabaho. Minsan pa nga'y muntik na siyang makagawa ng maling desisyon sa isang operasyon dahil iniisip niya pa rin sa April at ang batang nasa tiyan nito. Sir, alam ko pong hindi ako dapat makialam sa private life mo. Pero kung ako ang tatanungin, kailangan ninyong harapin ang problema ng diretsyo. Simula ni In. Hindi pwedeng takbuhan o ibigin na lang sa iba para ayusin. Kailangan ninyong tanggapin na minsan sa buhay natin, may nagawa tayong mali at yun ang ayusin natin para maging tama. Tumango si Ryle. Alam niya na tamang sinabi ng kasamahan niya. Matagal na niyang gustong gawin ng DNA test kasama sa April. Pero tuwing sinasabi niya ito kay Trixie, nag-aaway sila at hindi niya rin alam kung handa na ba si April sa ganito. Pagkatapos ng trabaho, agad na umuwi si Ryle sa bahay. Bumaba siya ng taxi nang makarating siya sa kanilang subdivision. At agad niyang napansin ang isang puting van na nakaparada sa tabi ng kanilang bahay. Mga taong nakaitim ang suot at parang may hinihintay silang lumabas. Bigla siyang kinabahan kaya patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Naabutan niya sa April na naglalagay ng mga gamit sa malita nito. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. April, anong ginagawa mo sa mga damit mo? Bakit nilalagay mo sa luggage? Hinirap siya ni April. Tumulo ang mga luha nito. Sorry sir. Sorry kung aalis na ako ngayon. Malaki na ang tiyan ko at hindi na ako makakilos para alagaan ka at maalagaan ang bahay mo. April, bakit? May nangyari ba? Di ba nag-suggest ako na kukuha tayo ng isa pang katulong para hindi ka mahirapan? Bakit bigla kang aalis? Tanong ni Ryle. Lumapit siya sa dalaga para hawakan ang kamay nito. Umiling sa April. Marami akong dahilan, sir. Dumating ang mga tao ng parents ko, ang daddy ko. Nakita mo naman sila sa labas, di ba? Gusto na nila akong pabalikin sa bahay namin. Kasi tapos ng isang taon na binigay nila sa akin at kailangan kong sundin ang napag-usapan namin. Nagulat si Ryle. Anong ibig mong sabihin na natapos ng isang taon? Hindi pa naman tapos ang taon, di ba? May 3 buwan pa naman bago matapos ang taon na binigay nila sa'yo. Sir, alam niyo naman po siguro na hindi ako nagpapanggap lang na kasambahay para sa inyo. Sagot ni April, hawak ang kamay ni Ryle ng mahigpit. Sinabi ko sa kanila na mahal kita at buntis ako. Hindi sila naniwala at sinabi nila na baka ginamit ko lang kayo para makatakas sa mga responsibilidad ko sa pamilya namin. Gusto nila na matuloy ang kasal para sa lalaking napili nila para sa akin. Hindi makapaniwala si Ryle sa narinig. Bakit kayang gawin ito ng mga magulang ni April?
Bakit kailangan ipakasal siya sa iba kung siya naman ang mahal nito? April, hindi mo kailangang umalis. Hindi mo kailangang sundin ang mga utos nila, sabi ni Ryle ng mariin. Pupuntahan ko sila at sasabihin ko sa kanila na totoong sinasabi mo. Sasabihin ko rin sa kanila na akong ama ng bata at gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang anak natin. Napaawa ang labi ni April sa narinig. Gustong kumawala ng puso sa kanyang ribs dahil sa tuwa. Dahil sa unang pagkakataon, narinig niya kay Ryle na tanggap na nito ang anak nila. Sir, hindi niyo kailangang makialam, sagot ni April. Baka masaktan lang kayo o mapahamak pa. Alam niyo naman kung gaano kalakas ang impluwensya ng pamilya ko sa bansa. Kaya nilang gawing impyerno ng buhay mo, lalo na't nasa Navy ka nagtatrabaho. Sa tingin mo, natatakot ako sa magulang mo? Sabi ni Ryle ng diretso, ang tingin sa mga mata ng dalaga. Anak kong nasa tiyan mo at karapatan kong magdesisyon kung saan ka dapat. Napangiti ng mapait sa April. Salamat, sir. Pero alam naman natin pareho na kahit anong gawin natin, sa bandang huli, si Ma'am Trixie pa rin ang mahal nyo. Kami ng anak ko ay naninira lang sa pagmamahalan nyo. Mas mabuting umuwi na ako sa bahay para tahimik kayong mamuhay ni Ma'am Trixie. Umikting ang panga ni Ryle. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni April. Pumasok ang matandang lalaki. April, kailangan na natin umalis. Malamig na wika ng matanda. Nakatingin ito kay Ryle mula ulo hanggang paa. Hindi mo na kailangan ng bahay na ito, anak. Maraming bagay na kailangan mong ayusin pagdating sa bahay natin, lalo ng pagpapakasal mo. Mawalang galang na po. Hindi na nakatiis si Ryle at sumabat siya. Anong sinasabi niyong kasal? Nakita niyo bang sitwasyon na April? Buntis siya. Umiling ang matanda na binalingan si Ryle. Ikaw ang lalaking nakabuntis sa anak ko? Isang sundalo? Bakit? Kaya mo ba ibigay ang lahat ng meron siya? Gawin mo pang kabit ang anak ko gayong may fiancé ka? Naumid ang dila ni Ryle. Hindi niya mahanap ang depensa dahil totoo ang sinasabi nito. Daddy, mahal ko po si Ryle. Siya ang ama ng dinadala ko. Kaya kong buhayin ang anak mo sa paraang kung paano kita binuhay, April. Matigas na sabi ng matanda. Sir, respeto naman po, sabi ni Ryle na halatang hindi magpapatalo. Hindi niyo ako dapat minamaliit kung naliliitan kayo sa uniform na suot ko. Mahal ko sa April at gagawin kong lahat para mapantayan lang ang kaya niyong ibigay sa kanya. Poprotektahan ko sila ng anak namin. At paano mo sila poprotektahan gayong ginawa mo siyang kabit? Nanghahamon na sagot ng matanda. Hindi ko hahayaan na pasakitan mong anak ko sa harap mismo ng fiancé mo. Bakit ang ginagawa niyo pong pagpapakasal sa lalaking hindi niya mahal? Hindi ba yun pasakit, sir? Kahit anong gawin ko, anak ko siya. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo, ha? Tumaas ang boses ng matanda. Dad, mahal ko po si Ryle. Umiiyak na tumayo si April at lumapit kay Ryle. Ibigay niyo na sa akin ang kalayaan na makapili para sa kinabukasan ko. Hindi sumagot ang matandang lalaki. Tiningnan niya muli si Ryle bago tumingin kay April. Anak, bibigyan kita ng last chance. Kung hindi ka uuwi ngayon, hindi ka makakatikim ng tulong mula sa amin ng mami mo. Mawawalang lahat sa'yo. Pamilya, mana at itatakwil ka namin bilang aming anak. Wala na kaming anak na April. Dad, sambit ni April. Pero hindi niya binitawan ang kamay ni Ryle na kanina niya pahawak. Dito siya kumukuha ng lakas para ipaglaban ang sarili para sa lalaki. Isang chance na lang, April. Umuwi na tayo. Kalimutan mo ng lahat tungkol sa lalaking ito. Huminga ng malalim si April at tumingin kay Ryle. Nakita niyang pag-aalala sa mga mata ng lalaki. Ngunit, nakita rin niyang pagmamahal at determinasyon na protektahan siya. Alam niyang mahirap ang desisyon na kailangan niyang gawin. Pero alam din niyang hindi niya kayang iwan si Ryle at ang bata na dinadala niya. Dad, sorry po. Pero sasama po ako kay Ryle. Sagot ni April ng mariin. Hindi ko po kayang palayo sa kanya. At isilang ang anak namin na wala siya. Umiling ang matandang lalaki at walang ano-anong lumabas ng bahay ni Ryle. Umalis ang mga ito na hindi na isama sa April, pero batid ni Ryle na hindi basta-basta ang ama ni April at kailangan niyang paghandaan ito. April, hindi ka ba nagsisisi sa desisyon mo? Tanong ni Ryle ng mahinahon. Mawawalan ka ng lahat, ng pamilya, ng pera, ng lahat ng ari-arian na dapat sa'yo. Umiling sa April at ngumiti ng mahina. Hindi ako nagsisisi, sir. Mayroon na ako ng lahat na kailangan ko. Ikaw, ang anak natin. Basta kasama ko kayo, handa na akong harapin ang anumang hamon sa buhay. Hinawakan ni Ryle ang mukha ni April at hinalikan nito sa noo. Hindi kita pababayaan, April. Pangako ko yan sa'yo. Gagawin ko ang lahat para tustusan ang mga pangangailangan mo at ng bata. Magkasama tayong harapin ang lahat ng ito. Ngumiti sa April at napayakap kay Ryle. Hindi niya sigurado kung totoong sinasabi ni Ryle na kanina na mahal siya nito.
Posible na sinabi lang ito ng binata para bumigay ang daddy niya. Sa kabilang banda, hindi nakalimutan ni April si Trixie. Alam niyang masasaktan ito kung malaman na pinili siya ni Ryle sa harap ng daddy niya. Paano nila aayusin ang lahat? At paano nila malalaman kung talagang nararapat silang magkasama sa huli? Biglang tumunog ang telepono ni Ryle. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng kanyang damit at nakita na si Trixie tumatawag. Huminga ng malalim siya bago sagutin ang tawag. Hello, Trixie? Sabi niya ng mahinahon. Babe, nasaan ka na? Gusto kitang makausap ng personal. Boses ni Trixie sa kabilang linya. Mayroon akong sasabihin sa'yo at kailangan kong sabihin ito sa harap mo. Sige Trixie, saan tayo magkikita? Tanong ni Ryle. Sa dating lugar natin sa Malate. Sa rooftop ng restaurant na iyon kung saan tayo unang nag-date. Sagot ni Trixie. Dalhin mo na rin sa April. Kailangan din niyang marinig ang mga sasabihin ko. Tumingin si Ryle kay April na ngayon ay nakikinig na rin sa usapan. Tumango si April at tipid ng ngumiti. Ang tagal niyo naman. Kanina pa ako dito. Naiirit ang boses na Trixie. Nagmamaniho na si Ryle habang tumatawag ang fiancé. Katabi niya si April na panay hawak sa tiyan nito habang nakatingin sa labas ng bintana. Traffic kasi sa EDSA kaya natagalin sila. Malapit na kami babe, huwag kang mag-alala. Sagot naman ni Ryle habang pinipihit ang sasakyan sa pagitan ng dalawang bus. Ano pa nga bang magagawa ko? Wika nito sabay patay ng telepono. Bumuga ng hangin si Ryle. Binalingan niyang tahimik na katabi. Are you okay? Ngumiti lang si April. Wala siyang sasabihin. Pinili na siya ni Ryle sa harap ng daddy niya. At iyon ay palabas lang. After all, si Trixie pa rin ang gusto niyang makasama. Okay lang ako sir. Baka naman masama ang loob ni Ma'am Trixie dahil kasama mo naman ako. Bakit siya magagalit? Gayong siya ngang sabi na isama ka. Wika ni Ryle na diretso ang mga mata sa unahan. Tumango sa April at muling tumingin sa labas ng bintana. Alam niyang mahirap ang usapang mangyayari, pero handa na rin siyang harapin ito. Gusto niya ring malaman kung ano ang mararamdaman ni Trixie kapag makita sila ng lalaking mahal nila. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas, ay nakarating na rin sila sa restaurant sa Malate. Pumunta sila sa rooftop kung saan naghihintay si Trixie sa kanila. Malayo pa lang, ay kita na ni na April at Ryle ang nakabusangot ng mukha ni Trixie. Malaki na ang tiyan ni April at mahirap na para sa kanyang maglakad pa. Buti na lang at nakaalalay naman si Ryle sa kanya. Konti na lang, mamamatay na ako dito sa tagal niyong dumating. Trixie! Sambit ni Ryle nang lapitan ng babae. Ngumiti si Trixie sa kanila ng mapanuya. Akala ko, hindi ka nasisipot at itanan mo na lang yung katulong mo. Ano ka ba babe? Pwede time out muna tayo sa away? Araw-araw na lang eh, hindi ka ba napapagod? Wika ni Ryle habang inalalayan na makaupo si April. Alam mo naman na hindi ako ganong klase, di ba? Dagdag pa niya. How about you, April? Mukhang okay ka naman ngayon ah. Baling ni Trixie sa tahimik na si April. Opo, Ma'am Trixie. Mabuti naman po ako. Pasensya na kung na-late kami at nagkaroon ng kaunting problema. Mahinahong sagot ni April. Problema? Hindi lang problemang dulot mo sa amin, April. Sinira mo pang relasyon namin ni Ryle. Nasasaktan na sabi ni Trixie. Mahal ko siya at plano na namin magpakasal. Pero simula nang dumating ka sa buhay niya, lahat ng plano namin ay nawasak na. Trixie, hindi niya kasalanan yon. Sabi ni Ryle ng mariin. Hindi namin ginusto na mangyari ito. Nagkataon lang na nangyari at kailangan natin harapin ito lahat. Harapin lahat? Paano? Paano natin haharapin ito kung alam kong mahal mo na siya? Tanong ni Trixie habang tumutulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Sinabi mo sa akin noon na mahal mo ako. Pero bakit ngayon? Parang iba nang nararamdaman mo. Bakit parang mas mahal mo na siya kaysa sa akin? Hindi alam ni Ryle ang sasabihin. Narinig niya ang sakit sa boses ni Trixie at nakikita niya rin ang lungkot sa mga mata ng babae. Alam niyang masasaktan ito kung sasabihin niyang totoo. Pero alam din niyang kailangan niyang sabihin ito para malinaw na lahat. Trixie, mahal kita. Totoo yun. Simula ni Ryle ng mahinahon. Pero hindi ko alam ang nararamdaman ko para kay April. Mula nang malaman kong buntis siya at mula nang malaman kong totoo tungkol sa kanya, parang may isang bagay na nagbago sa puso ko. Parang unti-unti akong nahulog sa kanya nang hindi ko namamalayan. Napahikbi si Trixie at tumayo mula sa upuan. Hindi ko kayang marinig yan, Ryle. Hindi ko kayang marinig na may ibang babae kang mahal bukod sa akin. Trixie, please. Huwag kang umalis. Sabi ni Ryle habang sinusubukang hawakan ang kamay ng babae. Kailangan nating tapusin ito ng maayos. Kailangan kong malaman kung anong nararamdaman mo. Ito na lang ang sasabihin ko, Ryle. Sabi ni Trixie nang hindi tinatanggap ang kamay ni Ryle. Mahal kita. At gagawin ko ang lahat para mapanatili ka sa tabi ko. Pero kung masaya ka na sa kanya,
Mas mahal mo na siya kaysa sa akin. Hindi na kita pipilitin. Hahayaan na kita na gawin ang gusto mo. Trixie, malungkot na sambit ni Ryle. Pero may isang hiling ako sa'yo. Dagdag na Trixie nang tumingin kay April. Huwag mong saktan si Ryle, April. Mahal na mahal ko siya. At hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Kung gagawin mong masaya siya, hindi na ako makikigulo pa. Pero kung sasaktan mo siya, hindi ako magdadalawang isip na bawiin siya sa'yo. Hindi ko po sasaktan si Ryle, Ma'am Trixie. Siguradong sagot ni April. Mahal ko po siya. At gagawin ko pong lahat para mapasaya siya. Pangako ko po yun sa inyo. Tumango si Trixie at tumingin ulit kay Ryle. Babe, alam kong mahirap ito para sa atin. Pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Hindi na tayo para sa isa't isa. May ibang tao na para sa'yo. At may ibang tao na rin para sa akin. Siguro. Hinawakan ni Ryle ang kamay ni Trixie at hinalikan ito sa mga kamay. Salamat, Trixie. Salamat sa lahat ng pangunawa na binigay mo sa akin. Salamat sa pagmamahal mo. Walang anuman, Ryle. Sabi ni Trixie nang tumutulo na naman ang mga luha. Ngayon, kailangan ko na sigurong umalis. Iyon lang ang dahilan kung bakit pinapunta ko kayo dito. Mahal kita. Pero ayaw ko naman na mawala ng amang anak mo dahil sa kasakiman ko. Hindi ko kayang gawin iyon sa inusinting bata. Niyakap ng mahigpit ni Ryle ang dating kasintahan at tahimik na itong umalis. Malaya na si Ryle. Mabubuo ng gusto nila ni April na pamilya. Tahimik na naiwan si Ryle at April sa rooftop. Hindi alam ang sasabihin. Kahit sila, ay nabigla nang biglang tumahimik ang buhay nila. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni April. Baka naman po, masama ang loob niyo dahil sa nangyari. Umiling si Ryle at tumingin kay April. Hindi ako okay. Pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Mahal ko si Trixie, pero alam kong tamang desisyon niya. Alam kong kailangan naming maghiwalay para makahanap siya ng taong karapat-dapat sa kanya. Sir, sorry po kung dahil sa akin ay nagkaganito kayo ni Ma'am Trixie. Sagot ni April na ngayon ay nagsimula naman pumatak ang mga luha niya. Hindi ko po sinasadyang sirain ang relasyon yung dalawa. Hindi mo kasalanan yon, April. Sabi ni Ryle nang hawakan ng kamay ng dalaga. Tadhana na siguro na mangyari ito. Tadhana na siguro na magkita tayo at magkaroon ng ganitong sitwasyon. Sir, may isang bagay po akong sasabihin sa inyo. Sabi ni April nang diretsong tingin sa mga mata ng lalaki. Nung una po, nung unang dumating ako dito bilang kasambahay, ginawa ko po lahat para akitin kayo. Ginawa ko po lahat para mapansin niyo ako. Pero nung nalaman kong buntis ako, narealize ko po na hindi ko dapat gawin ang mga bagay na yon. Dapat kong hayaan na lang po kayong pumili ng taong talagang nararapat para sa inyo. April, hindi mo kailangang magsisi sa mga ginawa mo. Naiintindihan ko naman kung bakit mo ginawa iyon. Mahal mo ako. At ginawa mo lang lahat para mapansin kita. Pero ngayon po, alam ko na hindi dapat pilitin ng isang tao na mahalin ka pabalik. Sagot na April. Kung hindi ka naman talaga para sa akin, handa na po akong tanggapin iyon. Basta alam ko pong ginawa ko na lang lahat para ipakita sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Hinawakan ni Ryle ang mukha ni April at hinalikan ito sa labi. Isang mahinahon at matagal na halik na parang sinasabi ng lalaki sa dalaga kung gaano niya ito kamahal. April, mahal kita. Sabi ni Ryle nang matapos ang halik. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero naramdaman ko na talaga na ikaw ang tao para sa akin. Ikaw ang taong gusto kong makasama habang buhay. At ikaw ang taong gusto kong makasama para palakihin ang mga anak natin. Napangiti si April at napayakap kay Ryle. Salamat, kasi nasuklian mong pagmamahal na itinago ko sa mahabang panahon. Hindi ko po akalain na darating ang araw na sasabihin niyo sa akin ang mga salitang ito. Wala kang dapat pasalamatan, April. Sabi ni Ryle nang yakapin pabalik ang dalaga. Ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay ako ng masaya ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit naramdaman kong may kabuluhan ng buhay ko. Ngunit habang yakap-yakap nilang isa't isa, biglang naramdaman ni April ang kanyang tiyan na parang may kakaibang nangyayari. Napahawak siya dito at napangiwin ng kaunti dahil sa sakit. April, okay ka lang ba? Tanong ni Ryle nang mapansin ang reaksyon ng dalaga. Sir, medyo masakit ang tiyan ko. Pinagpapawisan na sagot ni April. Parang may kakaiba akong... Hindi na nagdalawang isip si Ryle. Kinuha niya ang bag ni April at binuhat ito kaagad pababa ng rooftop gamit ang elevator. Dinala niya sa April sa pinakamalapit na ospital. Huwag kang matakot ha. Andito ako para sa'yo. Para sa anak natin. Sabi ni Ryle habang hawak ang kamay ng dalaga na tinatakbo ng kama na may gulong papasok sa loob ng ospital.
Hindi ka pa pwedeng umuwi ngayon, Miss April. Kailangan pang bantayan at obserbahan ang sitwasyon mo. Boses na Doktora Santos, ang obstetrician na nag-aalaga kay April. Si Ryle naman ay nasa gilid ng kama ng dalaga. Hawak ang kamay nito habang nakikinig sa sinasabi ng doktor. 3 araw na silang nasa ospital matapos na sumakit ang tiyan ni April sa rooftop ng restaurant sa Malate. Ayon sa doktor, nabiglang katawan ng dalaga dahil sa emosyonal na tensyon at pagod mula sa biyahe. Doktora, baka pwede na siyang umuwi. Hindi na siya komportable dito sa ospital. Maingat na sabi ni Ryle. Aalagaan at iingatan ko siya araw-araw para masiguro na okay sila ng anak namin. Tumingin si Doktora Santos kay April bago tumingin kay Ryle. Mabuti naman at may taong handang alagaan ka ng ganito, April. Basta tandaan mo lang na kailangan mong pahinga ng marami at huwag kang magpapagod. Ang bata ay malusog naman at 6 na buwan na talaga siya. Kailangan mong ingatan siya ng husto. Opo, Doktora. Susundin ko po lahat ng payo niyo. Sagot ni April. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin at sa anak ko. Walang anuman, April. Bumalik ka rito sa ospital sa susunod ng 2 linggo para sa susunod mong check-up. Paalala ni Doktora bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Naiwan si Ryle at April sa kwarto. Tahimik na nakatingin sa isa't isa. Ngumiti si Ryle at hinalikan ng kamay ni April. Masaya ako na maayos ang kalagayan niyo ng anak natin na April. Okay lang ako, sir. Salamat dahil nandito ka sa tabi ko. Nakangiting sabi ni April. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Nahalikan na kita. Pinili na kita tapos sir pa rin ang tawag mo sa akin. Mula ngayon, tawagin mo na lang ako sa gusto mo. You can call me by my name, pero mas magandang pakinggan kung mahal ang tawagan nating dalawa. Lumapad ang ngiti ni April. Sige, mahal. Masayang puso ni Ryle na niyakap ang dalaga at mainit na hinalikan sa labi. Nasa ganun sila nang biglang may pumasok sa kwarto. Ang parents pala ni April. Kita sa mukha ng mga ito ang matinding pag-aalala para sa anak na minsan nilang tinalikuran dahil sa pagpili nito kay Ryle. Ma'am, Dad, nahintakotang sambit na April nang makita sila. Lumapit ang ina ni April sa kama ng dalaga at hinawakan ang mukha nito. April, anak, okay ka lang ba? Nabigla kami nang malaman na nasa ospital ka. Hindi mo man lang kami tinawagan. Sorry po, Mami. Hindi ko po alam kung paano makipag-usap sa inyo. Malungkot na sabi ni April. Akala ko wala na kayong pakialam sa akin dahil pinili ko ang sariling kaligayahan at ang ama ng anak ko. Umiling ang ina ni April at tumingin kay Ryle. Hindi namin kayo iiwan, anak. Kahit na hindi namin gustong desisyon mo noon, ikaw pa rin ang anak namin. At nakita namin kung gaano kakasaya kasama siya. Hindi namin kayang pigilan ka pa. Tumingin naman ang daddy ni April kay Ryle at inilahad ang kamay nito. Pasensya ka na kung medyo mabigat ang loob ko sa iyo, Ryle. Gusto ko lang na mapunta sa maayos na lalaki ang anak ko. Inabot ni Ryle ang kamay ng daddy ni April at nagkamayan sila. Sir, naintindihan ko po kayo. Kung ako pong nasa posisyon nyo, gagawin ko rin po ang lahat para protektahan ang anak ko. Pangako ko po sa inyo na aalagaan ko si April at ang anak namin. Gagawin kong lahat para hindi sila mahirapan. Tumango ang tatay ni April at tumingin kay April. Anak, nagkausap kami ng mami mo. Tanggap na namin na hindi lahat ng desisyon mo sa buhay ay kami ang masusunod. Kung si Ryle ang kulang para makumplito ang buhay at kasiyahan mo, ibibigay namin iyon sa iyo. Napaluha si April at yumakap sa mga magulang niya. Salamat po, Mami. Daddy, hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Anak ka namin. Kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan. Sabi ng ina ni April nang yakapin pabalik ang dalaga. At isa pa, gusto na rin namin makilala ang apo namin. Matapos ang ilang minuto, umalis ang mga magulang ni April para bigyan sila ng pribadong oras ni Ryle. Naiwan silang dalawa sa kwarto. Masaya ako, mahal, na sa wakas, tanggap na ng mga magulang mo tayo. Oo nga, mahal. Tanggap ko na rin na itatakwil nila ako kung sakali. Pero nanaig sa mga puso nila na kahit anong mangyari, anak pa rin nila ako. Alam ko na tama itong desisyon ko. Ang piliin ka. April, may sasabihin ako sa'yo. Tumayo si Ryle mula sa inuupuan. Lumuhod siya sa paanan ng kama ng dalaga at kinuhang maliit na box mula sa bulsa ng kanyang damit. April Diaz, mahal na mahal kita. Ramdam ko na ikaw na ang babaeng para sa akin. Ikaw ang makakasama ko sa lahat ng hirap at saya. Magiging katuwang ko na palakihin ang mga magiging anak natin. April, will you be my wife? Napaluha si April at tumango ng paulit-ulit. Oo naman, mahal. Gustong gusto ko na maging asawa mo.
Ngumiti si Ryle at binuksan ang kahon. Nandoon ang isang singsing na may maliit na diamante sa gitna. Inilagay niya ito sa daliri ni April at hinalikan ito. Pangako ko sa'yo, April. Gagawin ko ang lahat para gawin kang masaya. Hahawakan kita ng mahigpit at hindi kita pababayaan. Salamat. Salamat. Mahal na mahal kita. Sagot ni April nang yakapin ng lalaki. Pagkatapos ng ilang araw, pinalabas na si April sa ospital. Umuwi sila sa bahay ni Ryle at agad nilang inayos ang mga gamit ng dalaga para lumipat sa kwarto ni Ryle. Hindi na siya matutulog sa tabi ng kusina, kundi sa tabi na ng magiging asawa. Isang buwan nang lumipas at ang desisyon silang ikasal sa simpleng seremonya sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Dumalo rin si Trixie sa kanila, kasama niya ang bago nitong boyfriend. Masaya ako na makita kang masaya ngayon, sabi ni Trixie kay Ryle habang nakatingin kay April na hindi kalayuan sa kanila at abala mag-estima ng bisita. Salamat sa iyo, Trixie. Naging bahagi ka ng buhay ko at hindi ko yun pinagsisihan. Salamat sa magandang alaala na kasama ka. Katulad ko, alam kong deserves mong maging masaya. Masaya na ako ngayon, uwi ka ni Trixie. At isa pa, gusto kong maging ninang sa anak mo kapag naipanganak na siya, ha? Nakangiting sabi ni Trixie. Why not? Alam kong may mabuting pusong magiging ninang ng anak namin. Matapos ang kasal, mas lalong naging masaya ang buhay ni na Ryle at April. Tuwing umaga, inihahanda ni April ang almusal para sa lalaki bago ito umalis ng bahay para magtrabaho. Tuwing gabi naman, uuwi si Ryle ng maaga para makasamang dalaga at masubaybayan ang nalalapit na panganganak ni April. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke malapit sa kanilang bahay, biglang sumakit ang tiyan ni April. Nag-alala agad si Ryle at dinala agad dito sa ospital. 2 oras ang lumipas nang makarinig sila ng iyak ng isang sanggol mula sa delivery room. It's a baby girl! Boses ni Doktora Santos narinig sa labas ng delivery room. Okay silang dalawa, malusog ang bata at hindi naman masyadong nahirapan sa April. Ngumiti si Ryle at tumakbo papunta sa delivery room. Nakita niya si April na nakahiga sa kama, hawak ang maliit na sanggol na nakabalot sa puting tela. Lumapit siya sa dalaga at hinalikan nito sa noo. Mahal, ikaw ang pinakamagandang babae sa buhay ko, sabi ni Ryle. Salamat sa pagbibigay sa akin ng ganitong regalo. Mahal kita, Ryle, at pangako ko sa'yo na aalagaan ko ang anak natin at gagawin ko ang lahat para maging mabuting bata siya. Promise ko rin, April, na aalagaan ko kayong dalawa ng anak natin. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Pagkatapos ng ilang araw, pinalabas na sila ng ospital. Umuwi sila ni Ryle sa bahay nila at agad sinalubong ng kanilang mga magulang at kaibigan. Naghanda sila ng maliit na salo-salo para ipagdiwang ang pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Habang nakatingin sila sa kanilang anak, naramdaman nilang isang kakaibang kasiyahan na never pa nilang naramdaman. Alam nila na mahirap tahakin ang daan bilang mag-asawa at bilang magulang, pero handa na silang harapin ang lahat basta magkasama sila. Mahal na mahal ko kayo. Mahigpit na niyakap ni Ryle ang kanyang magina. Pakiramdam niya, ito ang kanyang mundo. At sa sandaling iyon, alam nilang hindi na nila kailangang hanapin pa ang ibang bagay sa buhay nila. Mayroon na silang lahat na kailangan nila, ang isa't isa, ang kanilang anak, at ang pagmamahal na nagbubuklod sa kanila bilang isang pamilya. Wakas.